Okay, well, thank you very much. Better morning, better afternoon, better evening sa inyong lahat. Salamat pagi, salamat patang, salamat malam sa mga kababayan ko po dito sa Malaysia, particularly dito po sa Sabah, ang mga overseas Filipino workers dyan po sa iba-ibang nasyon, and of course, ang mga kababayan natin, mga Filipinos po dyan sa nasyon natin sa Pilipinas. Kumusta kayo? Hope everything is running smoothly sa mga buhay natin po. And ingat lang tayo po because today is November 1st, the first day of November, and this day is very significant para sa ating lahat po. Dahil this day is devoted para we go and pay respect to our departed loved ones po sa sementeryo. Narinig ko po sa Pilipinas, grabe ang traffic condition dyan po sa different, sabihin natin na sementeryo, cemeteries dyan po sa Pilipinas. Ingat lang tayo po, follow the rules, follow ang guidelines ng mga police, traffic policemen, and make sure na itong araw na ito, All Souls Day, All Souls Day, November 1st, will be memorable and meaningful as well as problem-free celebration natin po sa mga departed loved ones natin. So this is the day that we go and show our respect to them po. And of course, everybody, we miss them po. Nauna lang sila sa atin dito po sa mundo. Nauna lang sila umalis. But to all of them, I would like to say rest in peace. Rest in peace kayong lahat po. And of course, I would like to share also ang ano ko po, ang wishes ko po sa mga magulang ko po, ang tatay ko at saka ang nanay namin po, si Eric and si Gloria, and of course ang younger brother ko si Raby, and lahat mga pamilya namin po, who already sabihin natin na left behind us dito sa mundo. May you also rest in peace. So rest in peace po. And of course, ang on the other side din mga pamilya ko sa mga Pentodio po, I would like to say kay tatay, kay nanay, dyan sa Iloilo po sila. And lahat ng mga pamilya namin dyan po sa Iloilo, I would like to say, past this ang ano namin. Pamilya ko po, si Mary Lou at saka mga anak ko po, si Saint, si Nikki, si Marco, at si Shane. We would like to greet sa mga beloved loved ones namin who left us earlier, na rest in peace silang lahat. And lahat na tayo po, lahat na tayo, ang mga presidente natin na namatay na po, ang mga kaibigan natin, lahat na po, mga kaibigan natin, lahat na may their soul rest in peace. Kasi this is the day wherein we have to show respect to our beloved departed loved ones. Diba? So, ingat tayo sa, let's say, when we go to the cemeteries. Narinig ko dyan po sa Manila North Cemetery, medyo grabe ang traffic dyan. And last night, narinig ko rin po dyan po sa Manila North Cemetery, hanggang 9 o'clock lang yata silang open, open. And something like 300,000 Filipinos already visited ang mga loved ones nila kagabi, o kahapon dyan po sa North Manila Cemetery. And of course, sa buong nation natin sa Pilipinas po, 100% po, grabe ang crowd, ang crowd ng mga tao sa mga sementeryo natin. Kaya nga, once again, I would like to say, ingat lang tayo po. And make sure na kung ang mga chikiting natin po, ang mga anak natin mali po, is following us po, make sure na safe sila. Safe na safe sila po. And of course, make sure that our senior citizens, especially yon mga may sakit, and they really want to go and visit ang mga departed loved ones nila po, let us make sure po na they are also given extra attention po dyan sa sementeryo. Huwag kayo worry dahil ang mga authorities natin po, nationwide, ang mga police natin po, nandyan po sa area to make sure that everything will run smoothly and it will be a peaceful day for each and every one of us.
But mayroon pa rin mga problema natin dyan sa mga sementeryo. No? There are some people who wants to go and visit or visit their departed loved ones po. They cannot do that because mayroon mga areas, sementeryo dyan po sa Pilipinas is still submerged under the water pa po dahil sa problema natin ang flood control projects po. No? Mayroon tayong project pero ghost project pala yun po. Mayroon tayong project to solve ang baha problema natin dyan po sa Pilipinas pero substandard and ganito nangyari po. Pagdating itong undas natin ngayon, we cannot go and visit sa mga loved ones natin po dahil baha. One area I was made to understand dyan po sa Pampanga. No? Pampanga. Ang mayor ng Pampanga po, anong pangalan yun? Maristol. That area po, ang mayor mismo po na-confirm na po na baha pa rin ang sementeryo nila. So what the mayor did is, naglagay na lang sila isang area dyan po para mga tao po to light ang candles niya para sa mga departed loved ones nila po. So yon, kaya nga nanghingi din ang mayor concerned sa gobyerno kung pwede dagdag ang pondo or allocation para ma-improve ang flood control projects nila dyan po sa Pampanga. It doesn't mean that we are investigating ito flood control projects anomalies or scandal dyan sa Pilipinas. Sa Pilipinas, it doesn't mean na hinto din lahat ang mga projects ng flood control projects. Hinto. Hindi yung ganyan po. Still, kung mga area na kailangan talaga po magdagdag ang flood control projects, then the government will continue to allocate funds or pondo po to solve itong flood control project sa mga affected areas. Po. So, yun po. Yun ang natin today, very significant day. And dito din sa Sabah po, o sa Kota Kinabalu, as early as this morning, I went around visit one or two cemeteries dito po sa Kota Kinabalu, although hindi kagaya sa Pilipinas, but mayroon pa rin din ang mga tao po sa cemetery today and tomorrow, ang mga Malaysians friends natin po dito sa Kota Kinabalu or even throughout Malaysia po, they will be also doing the same thing as what we Filipinos do during this very significant day, ang All Souls Day and All Saints Day bukas. Today is All Saints Day, bukas is All Souls Day. All Souls Day. Bakit kaya nauna ang All Saints Day? Kasi mayroon tayong belief po, yun lahat ng matay, ang mga loved ones natin na matay po, we believe, not only believe, but we also, we hope, not only hope, but we strongly believe po, sila, namatay na sila po, and they went up to heaven, together with the saints. So we consider also po, sa kanila as saints. This is the reason why, if you notice, tayo, mga Kristiyano, mga those are embracing the Roman Catholic faith, when we pray to God, to Jesus, to Mama Mary, all the saints po, and we also pray to our departed loved ones. And we ask guidance, security, everything address ang give us solutions on how to solve our problems. So not only sa Panginoon, not only ng mga santo natin po, but sa mga loved ones natin who already died. Why? Because we believe na while they're doon sa itaas po, they can look at us and they can guide us po, they can help us. Kaya nga, All Saints Day. Yun po ang belief ng mga believers ng Roman Catholic faith and of course, ang mga Kristiyano po. That's how we believe. Kaya nga, una ang celebration ng All Saints Day and then followed up by All Souls Day. All Souls Day. So, okay. So, may mga topics tayo ngayon. Today is November 1st na po.
first day, Saturday ngayon. And I will be touching more on this isang tao lang po. No? Isang tao lang. We will focus. Isang tao. I saw sa programa niya po, no? Sa Ganang Mamamayan, sa Net25 po. No? May program siya, public service program, wherein he gave his opinion, his assessment tungkol ito ongoing investigation po sa flood control projects po. Ang investigation ng Senado, ang Blue Ribbon Committee, no? At saka ang ICI, Independent Commission for Infrastructure Investigations. So, I will be touching sa itong tao ngayon po. And I'm referring to no other than ang neophyte senator natin dyan po sa Pilipinas. And that is and that is, I'm referring to no other than Senator Rodante Marcoleta. Senator Rodante Marcoleta. Ano talaga yan po? Mainit ang pangalan ni Senator Dante Marcoleta po dahil involved talaga siya po sa itong ongoing investigation ng corruption scandal sa Pilipinas po. Involved in the sense that he really wants to know, no? He wants to know for the sake of all the Filipinos, sabi niya po. Malalaman natin po kung sino-sino talaga ang mga tao involved dyan. Hindi lang mga maliit na isda or small fish, but gusto talaga siya to go deeper and identify who are the big fish, no? Sino talaga ang mastermind. But the way things are moving now, sabi niya, is claiming, saka depende na sa inyo po if you believe what he's saying is my puntos, no? He's claiming na what is happening now dyan po sa Pilipinas is that the Filipinos, when it comes to this scandal issue, no? The biggest in the history of the Philippines po, no? This scandal issue, parang some people are trying to do some whitewash or cover up po. And they are confusing the public, confusing the Filipinos po with their lies, hoping that when they throw more lies, fake news, and all these things po, hoping that the public will be confused and finally, they will accept the lies as the gospel truth. And at the end of the day, makalimutan na po ang mga tao and move on na tayo. As what happened before. One example is yon na PDAF, pork barrel po issue. Sa bandang huli po, itong mga tao acquitted. But during those times, na expose itong PDAF scandal, maingay na maingay po. Maingay na maingay talaga ang issue. Then, marami ng mga issues, complicated na po, hanggang it went down slowly, natural death. And we were surprised, last month, na acquitted po. Acquitted si former Senator Juan Ponce Enrile. Acquitted ang former Chief of Staff niya, si Gigi Reyes. And also acquitted din si Janet Napoles. Although si Janet Napoles, the court asked her to pay. To pay or return back ang mga pera na nakaw siya sa scandal o sa scheme na ito, PDAP scheme or pork barrel. So I'm not favoring si Marcoleta, neither I am lawyering para sa gobyerno po. No? Ang intention ko dito is to share with you what I know, what I saw, at anong sinasabi ang mga people, ang mga parties involved sa investigation po. And kayo nang bahala to assess, to make your own opinion, no? Your own judgment, kayo nang bahala po. But there is only one thing I would like to remind sa mga followers ko po and all the Filipinos po dyan sa Pilipinas. Let us not stop fighting. Let us not forget, abandon itong fight natin against
corruption po. Itong issue na ito po ng flood control projects. Flood control projects. Dahil, sabi nga some of my friends dito sa Kota Kinabalu, sabi nga, Sir Nick, hindi nyo ba alam? Ngayon, undas na, November 1st, sabi niya, hindi lang apektado ang mga tao, mga buhay. Tayo, buhay. No? Hindi lang apektado tayo, yung mga taong buhay pa hanggang ngayon. No? Sa flood control scandal po. At saka mga patay na po. Apektado din sila po. Kagaya sinabi ko kanina, may cementerio dyan po sa Pampanga, and I know it's not the only one sa Pilipinas, no? It's not the only one. Na ang mga loved ones nila po, they cannot go and visit sa mga patay nila po, no? Dahil baha ang sementeryo. So, maskin mga patay po na biktima po, na biktima na po sa scandal na ito po. Kaya nga, kailangan i-address na natin itong problema po. And kung sino man involved dyan po sa anomalya, sa scandal, ikulong natin po. But hanggang ngayon, naabot na tayo sa undas, malapit na po ang sabihin natin anniversary ni Andres Bonifacio, so November 31st, 30 ba yun? At tapos yun, magpaskwa na po, no? December na po, no? Maskin isang warrant of arrest or maskin isang lawmaker natin po or contractor ba or government officials po, hindi pa nakakulong hanggang ngayon. Although marami ng mga statements coming from the parties concerned investigating itong case na within this month, we will file charges against them already po. By before Christmas, ang dami na po kaso we will be filing sa Ombudsman saka sa Sandigan Bayan po. Pero salita lang yan po. What we want to see is issue ang warrant of arrest na lagyan na sa kanila sa kulungan. Put them behind bars. And while they're inside, behind bars po, continue natin ang kaso. But it doesn't mean na what we want is you rush. Do not rush. But think of the urgency na kailangan po. As soon as possible, ikulong na natin yan sila po. It doesn't mean that once we say urgency, it doesn't mean that we want the government to do it quickly po, only for the sake of pleasing the public. Hindi po. We want you consider, ang gobyerno, consider the importance of urgency and at the same time make it sure na whatever case you will be filing against these people po, it is done properly, rightly po. Hindi kagaya sabi ng Presidente Marcos na do you want us to make it quick or you want we do it right? Pwede naman yan po, sabay-sabay po. Pwede naman yun sabay-sabay. Kung we are really serious, sincere in solving itong problem natin ng scandal, corruption scandal dyan po. Gusto namin po, kulong na po ang mga tao. Kulong na mga tao po. Involved dito sa scandal. Right? Okay? So, later on, I will share with you itong video clip ni Senator Marcoleta and he mentioned something like five yata yung issues po, no? 5 issues and he's very concerned about how things are moving sa investigation na may mga nakita niya po na itong investigation is inclined in some issues, 5 sabi niya po, no? To distract ang identity of these people involved sa corruption, no? Sa corruption. So, let me share with you itong video clip. First, and the first video clip that I'm going to share with you po,
wherein di ba yun, he was saying something like my scapegoat issue, reasoning, mayroon na undermining issue, mayroon mga fake news, mayroon din they are using the Blue Ribbon Committee, no, to shield sa mga big fish. And finally, he mentioned ang number 5 is diversionary technique po. So, paano ito po? One by one. One by one po. I will share with you itong video clip ni Marcoleta wherein he is explaining. Ang unang-una po, he was talking about when he mentioned scapegoat. Ano ba itong scapegoat that he's saying dyan po sa, nakita niya po dyan po sa flood control project investigation. Ano ba yan? Scapegoat na yan. Okay, let's watch and listen to this. Hold on, Okay, sandali po. Sandali. Tingnan natin. Saan na yan? Scapegoat. Scapegoat. Okay. Sandali. Alright. 241. Let's listen. Carefully and kayo na bahala po. To assess, to decide, to judge. Nandito po. To protect and cover up. Meron akong 5 natukoy na mga pamamaraan kung paano nila i-float yung isang grand design to protect and shield the mastermind. Yung mga malalaking tao sa likod ng manumalyang yan. Una, yung scapegoat strategy. Scapegoat strategy, okay. Hahanap sila ng sino yung mapagbalingan nila. Ang napagbalingan nila ngayon, sapagkat wala rito, ay yung dating Congressman Saldico. So, gusto nila doon lang matuon, doon lang mapokus ang usapin. So yun ang magiging scapegoat nila? So, parang kapag yun ang nandiin mo, ligtas na lahat. Pwede. Sana kung ma-establish natin, Yun ang dapat storya. doon lang. Okay. Kaya lang, nagsisigaw ang mga ebidensya. Nagsisisigaw at lumalantad, nag-uhumiyaw Opo. ang mga sentimiento na hindi lamang kay Saldico So kapag nagawa nila na si Saldico na lang, yun ang scapegoat strategy. Okay. Kasi tingnan mo, meron akong nabasa na isang affidavit Opo. na isinabit sa ICI. Yung ICI, ito yung Independent Commission for Infrastructure. Yes po. Isang malaking tao na inimbita doon at pinagsubmit siya ng affidavit. Kapag binasa mo yun, Jen, nilaglag si Saldico. So talaga. So doon, lilitaw doon, talagang scapegoat. Sasabihin niya, maihinuha mo kung sinong tinutukoy ko rito. Wala po akong kinalaman dyan. Maaaring ako po ang pinakamataas doon sa institusyon na yon. Ngunit wala akong kinalaman doon sa ginagawa ng mga chairman. Lalong-lalo na yung chairman ng Appropriations Committee. So makikita mo, merong direction talaga yung scapegoat strategy. Gusto nilang papaniwalain ang mga Pilipino, mga kabayan natin, na hanggang doon lang. So kapag naipagtagumpay nila yun, teka muna, may maliligtas kayo. Maraming mga sweldo, parang dating gano'n. Sa akin kasi, hindi. Sinabi ko, kailangan matukoy natin kung sino talaga ang pinakaugat ng lahat ng ito. Tapos, Alright, yun po, sabi ni Senator Marcoleta po, during sa program nila, yun sa Ganang Mamayan, Mamamayan, dyan po sa Net 25, kahapon yun, no? Afternoon, kahapon. So, it was, isang strategy dyan po is yun scapegoat. Anong ibig sabihin scapegoat? May sacrificial lamb. Sacrificial lamb. So, ang tukoy nila ngayon, dyan po sa former Congressman Saldico. Former Congressman ng
Saldico, siya po ang appropriation committee chairman. Yun nagpasa ang when they did itong the most corrupt national budget in the history of the Philippines, ang 2025 national budget po. Diyan na po na pasok ang mga, sabihin natin, ng mga amendments, insertions, and favoring itong mga flood control projects po nationwide. Nationwide po. Diyan na po, naumpisa talaga. No? Based on the investigation ng we received, mga initial findings. So, diyan po naumpisa. So, we must remember, Saldico is the chairman, congressman ng chairman ng Appropriation Committee, and okay, let's mention na ang pangalan, no? If I'm not mistaken, Marcoleta is referring to this person. Si former Speaker of the House, si Representative Martin Romualdez po, no? So, anything sa Congress, sa national budget po, they will approve, no? And it will be signed by the Speaker. And then, it will forward to sa Senado po. And then, scrutinize din sa Senado. And then, after, sa Senado po, join na yun po, then they are going to have another BICAM meeting. For whatever mga conflicts or may mga duda sila po, BICAM committee, it is a small committee. Ang mga members po, ang Senado at saka ang House of Representatives. And then from there, they will fix everything and submit it to ang GAAP, then they will submit it to the President for the President, ang Presidente natin si Ferdinand Bongbong Marcos, to scrutinize, study everything po. If he says that kailangan i-veto some of the items, he will veto it. And once after scrutinizing ang Presidente natin po, itong GAAP, now he will be signing it to make it official as the GAA, General Appropriation Act na yun po. And then it will be implemented. So, may alam din ang Presidente, may alam ni Speaker Romualdez. Speaker Romualdez. So, pag sabi natin na scapegoat, ngayon, si Speaker Romualdez, is saying, wala kong alam dyan. Kasi, hindi naman lahat ng mga chairman I have to look into what they are deciding. Wala ko dyan. He is washing his hands. Wala ko dyan alabot. Dyan yun po kay Saldico. So, what they are trying to show is si Saldico lahat talaga siya na ang mastermind po. Siya na ang mastermind. But do you believe siya ang mastermind? You think Saldico will do this without approval from sa mas mataas pa sa kanya? So, yun po sabi ni Senator Marcoleta na he look at the situation is ang strategy is using here, one of the strategies is scapegoat strategy. Put the blame on isang person lang po, isang tao lang, and that is Saldico, who is now nowhere to be found. Abroad siya po. Abroad siya po. And grabe ang net worth ni Saldico po. Tomorrow, sa Reels ko po, I'm going to show you ang SALN ng mga senador. Tapos, kung mayroon na tayong mga congressmen po, para makita natin po kung makano talaga ang worth network net ni itong mga politicians natin. Okay? Sa palagay din na po, may puntos ba si Marcoleta when you say scapegoat strategy? For me, may puntos. Okay? Now, let's go to another. Ang undermining strategy which Marcoleta also mentioned. Okay, let's listen to his explanation. Itong undermining strategy. Nandito po. Let's listen to this. Undermining the whistleblower.
Power, di ba? Napaliit na ngayon, oh. Oo, ngayon, mamaliitin nila ngayon. Ang pinaka-classic na example ay yung Orly Gutesa. Yan, opo. Ayan, di ba? Opo. Kasi, ang importansya nung sworn statement ni Gutesa, siya lamang ang natatanging testigo na lumabas doon sa pagdinig na yon na kumonekta kay Saldico hanggang kay Martin Romualdez. Opo. Yun ang distinction. Kaya medyo nagulantang sila ron. Oho. Lahat ng paraan ngayon ginagawa para i-discredit si Gutesa. Ma-undermine, totoo nga. Oo, nakita mo, nagumpisa sila sa notaryo. Yan. Oho. Tingnan mo din, may nagsabi pa maski nasa Blue Ribbon Committee, talagang ikinagagalak nila yung gumawa ng pagsisiyasat yung presiding judge Manila. ng Maynila. Opo. Napatunayan daw na talagang peke yung Pirma ni Espera. pirma ni nung abogadang nagnotaryo. Oho. O pagkatapos na nila ma-establish nila yun, fraudulent yung statement. Sinundan ng gano'n. Oo. Oho. Unang-una, hindi man lang nila pinag-isipang mabuti, maaari ngang hindi pirma yun nung inaakala ni Gutesa na nagnotaryo sa kanyang dokumento. Tulad sa pool naman, talagang peki yung pirma. Hindi talaga Oo. yung attorney. Oh. Pero hindi man lang nila sinikap na puntahan. Pwede naman nilang puntahan Ituturo naman sa kanila. Saan ba kayo nagpanotaryo para makita natin sino ba yung nandyan? Yan. Kung hindi yung pumirma, sino yung nandyan? Oho. Hindi natin pwedeng tanggapin sapagkat pinaka-imposible yun na si Gutesa, siya yung mismo nga hanap ng mga libro nung nagnonotaryo para makita niya kung anong ilalagay niyang document number. Yes po. Makukuha lamang yun doon sa pinaka-libro nila Yung notarial register nila, sunod-sunod yun magmula sa number 1, 2, 3. Sa pagdaan ng panahon, dadami yung nagpapanotaryo. Opo. Doon sa panahon na si Gutesa ay pumunta ron, nasa 500 plus na yun Opo. Halimbawa lang, yung pinanotaryo ni Gutesa ay number 522 na yun. Opo. Page halimbawa 125. Saan makikita ni Gutesa yun kung hindi sa mismong libro nila na nandun sa loob ng kanilang opisina? Tama. Oo. Pagkatapos, tinakita ko naman rin Ni Gutesa yun. nakita ni Gutesa. Oo. Palagay mo, nagkaroon ng milagro, nakita ni Gutesa yun. Yan. Saan niya kukunin yung stamp pad? Ayun. Para i-stamp niya doon sa pinakahuling bahagi Oo. para lumitaw lahat yung notarial details. Oo. At saka yung sa lugar ng nagnonotaryo Yung kasi dahil Maynila yun, meron siyang maliit na stamp na kailangan i-stamp. Tapos itatatak mo Manila. Nakuha uli ni Gutesa yung gano'n. Naitatak ni Gutesa. Oo. Pagkatapos, nakakita pa ni Gutesa kung nasan yung dry seal. Dry seal ng attorney. At siya mismo yung nag-dry seal na gano'n. Yan. Oo. At saka niya ipinirma halimbawa. Oo. Diba na si Gutesa na lang ang Ang gumawa ng lahat ng yun. Oo. paano magagawa ni Gutesa na hanapin yung notarial register ng taong sumisinop doon? Meron mo yan. Merong custody doon sa libro na yun. Alright. Yun po. Sabi ni Senator Marcoleta, ang undermining strategy, ibig sabihin yun po, to discredit kung sino ang witness or resource person po. When we talk about resource person po, we are talking about itong Marine Master Sergeant. Retired na ito, no? And VIP escort ito ni Saldico, wherein during his appearance dyan po sa Blue Ribbon Committee hearing last month ba yun, o September? Now, he connected si Martin Romualdez dyan po kay Saldico, no? Sa scapegoat. Yun sabi ni Marcoleta, scapegoat si Saldico po. He was the one who connected. Paano siya na-connect po? Dahil ang revelation ni Orly Gutesa is that sila mismo po, ang grupo nila po, no? Na he himself present, wherein they delivered suitcases po sa bahay ni
sa bahay ni Martin Romualdez po. And anong laman ng suitcases po are billions of pesos. Billions of pesos po. Something like 46 suitcases na iwan sa bahay ni Saldico. Ang iba, ang 35 suitcases, they delivered it doon po sa bahay ni Martin Romualdez. Sa bahay ni Martin Romualdez po. So, yun po, discrediting, no? Discrediting or undermining ang credibility ng witness. So, yun ang one of the strategies po. Scapegoat and undermining. And when we talk about undermining, mayroon din nagsabi si Senator Marcoleta, sabi niya, tingnan niyo po itong mga fake news po that they are putting out. May mga trolls, no? I don't know whether this is being paid or what. Pero sabi niya, mayroon po mga fake news lumalabas to confuse sa mga tao po regarding itong issue. So, hindi na ordinaryo po when we talk about fake news po, no? When the opposition says something, it is a fake news. Pag ang gobyerno say something, genuine news yan po, hindi yan fake news. Yan po, that's how we look at it. I hope I'm wrong. And that's also how I look at it, no? That's also how I look at it. Now, let me share you another video clip of Marcoleta wherein he's talking about itong fake news po. Itong fake news na lumalabas po dyan sa social media natin, trying to confuse ang mga tao. Ang mga tao po. And let's watch and listen to this. Hold on, ha? 350. Sa palagay ninyo po, may puntos ba si Marcoleta? May puntos ba si Marcoleta? I will leave it to you. No? I will leave it to you. Kayo nang bahala po. No? Okay, sana tayo. Ito. Next, sa video clip na mayroon tayo dito po ay ito. Post sa isang page na kung tawagin ay Kabayan Patrol. Naku. Sinirculate ito across sa social media. Ito yung nakalagay na post na kung pwede na si Direk. Ayan. Ayan, sinasabi niya, Orly Gutesa breaks silence. Pinilit lang ako nila Defensor at Marcoleta. Isip-isipin mo yan, eh. Gutesa admitted that he was forced to sign a fake affidavit against Speaker Romualdez out of fear and pressure. Ito, nakuha na namin kung sino yung gumawa nito eh. Yung page mo mismo. Yung page na ito, ang ginagamit dyan ay mga troll farms, ha? Makikita mo na troll farms kasi pinakita nila rito, ang mga accounts ay Vietnamese eh. Ganun po? May Vietnamese accounts, karamihan ha. So kung halimbawa sa 1,500 Vietnamese at yung iba pa Arabic accounts, para kunwari, maraming Marami na sumusuporta. susuporta at saka kumukomment. Opo. Oo, ha? Ngayon, ibalik nga natin doon para makita natin. Kung makikita mo doon, sa bandang ibaba, right side, Opo. nakalagay Kabayan Patrol. Kabayan Patrol. Yes po. So parang ginamit pa yung logo nung isang Station, opo. isang TV station para magmukhang totoo. So nakikita nyo ngayon kung ano ang kanilang pakay. Opo. Gumagawa ng isang bagay na hindi totoo. Pinilit namin ni Mike Defensor si Gutesa para gumawa ng isang salaysay. Yan ang lumilitaw dyan. O isang bagay na kabaligtaran. Ngayon, anong pakay ng mga... Hindi lang ito dyan, ha? Opo. Kasi kung punta tayo sa pangalawang slide dyan. Yan. May requirements ang Meta kasi dyan, yung Facebook, na bago ka makapag-publish ng ads, kailangan makikitang meron silang mobile number, no? Yes po. Oo. Para Pinacheck magbabayad. ko yung mobile number. Ito ay nakarehistro sa isang tao na nagngangalang Luis Orbon. Ayan, oh. Luis Orbon. Oo. Okay. So, isa sa pangalawang requirements ng Meta, kailangan meron kang email. So, makikita mo dyan ang email nila. Ayan, oh. Hello at cdgminds.com.
.com. Oh, Ang ano kasi, yung ginagamit nila ay CDG. Ang advertiser is CDG Media Minds. Yes. Ay makikita mo, no? Oo. So yung phone number naka-rehistro kay Luis Orbon, ayan ang email nila. At ang website nila, nandyan din dyan, mababasa mo, cdgmediaminds.com. Opo. Ang address nila ay Pasig City, NCR. Yes po. Oo. So, kung nakikinig si Luis Orbon dyan, Kung totoong tao ba niya? nagtatago bilang CDG Media Minds sa anino ni Luis Orbon. Oo. Huwag ka na magtago sapagkat alam mo, kilala kita. Akin naman ba? Kilala niyo ba? Masyado namang babaw ang pagtatago kasi nila eh. Halatang halata. Akala ba nila? Oo. Alam mo, Luis Orbon, siguro maaring na-underestimate mo ko na hindi ko kayang suriin kung nasaan ka o kung sino ka. Makukuha kita eh. Maghintay ka lang. Alright, dahil yun po, narinig natin po ang explanation ni, sabihin natin, Senator Rodante Marcoleta po. Ha? Okay. So, sa palagay din niya po, itong mga fake news po, no? It's a very common na ngayon dito sa issue ng scandal. Ha? Grabe, no? Grabe. So, depende na sa inyo po nang mag-assess kayo kung ano man, then kayo nang bahala to judge. So, yon ang sabihin natin undermining, discrediting, fake news po, no? Ang mga strategies nila po. And who is doing it? We don't know. And si Marcoleta lang yan ang alam. Sabi niya po, they already identified kung sino itong tao and they will be doing something, no? Something po para at least matigil na itong mga fake news that lumalabas only to confuse ang publiko po, no? Sa issue na ito po yon na sabihin natin na flood control project scandal, no? Which is involving millions and trillions of taxpayers money, and dahil dyan po galit na galit ang mga tao sa gobyerno. In fact, whether we like it or not po, ang trust ng gobyerno po galing sa mga tao bumaba na talaga po, no? Wala nang trust. And in fact, a lot of Filipinos now we even don't trust anymore itong ongoing investigation ng ICI, especially that it is not conducted publicly. Hindi ito public hearing po. What they want us to believe is that whatever they say after ang mga hearings po, they will make a press conference, public statements po, and they expect ang mga Filipinos will take it en toto. And believe everything they say. Maybe noon, pwede pa yon, noon, pero matalino na ngayon po ang mga Pilipino. And paano nagiging matalino na ang mga Pilipino po? Dahil galit na tayo. Galit ng mga Pilipino po. Nakita na natin po. In fact, alam na natin lahat kung sino-sino yung involved. We only want to hear from the government ang confirmation po. Either nagtago ba sila, are they telling the truth or not. Kaya nga, nakita ninyo po, every now and then, no? Every Friday, no? Mayroon tayong mga demonstrations dyan sa Pilipinas. And another coming up, a very big rally, yon po sa November 30, ang anniversary ni Andres Bonifacio po. Expected it will be another big one, similar or maybe bigger than what we saw or experienced last September 21, wherein ang Filipinos po, no? Ang youth, kabataan, ang religious group natin po, no? Leaders natin, military, retired generals po, no? Ngayon, sali na ang labor groups, no? At saka mga Filipinos, ordinary Filipinos. Hindi lang sa Pilipinas po, but also
ang mga participation ng mga overseas Filipino workers sa iba-ibang parte ng mundo. Yon po, no? Yon po ang sitwasyon. Okay, the next strategy, sabi ni Senator Rodante Marcoleta is itong sabi niya, this Blue Ribbon Committee is being used as a shield. Shield lang daw ito po, no? To cover up, to wash up, wash up ang sino-sino involved dito po sa scandal. Let's listen to the explanation of Senator Rodante Marcoleta. Senator Rodante Marcoleta. Nandito. Tatlo. Gagamitin nila yung Blue Ribbon na parang shield. Parang pantakip din. Di ba? Medyo, ano yan, Sen, ha? Hindi ba marami ng pronouncements yung mga opisyalis ng Blue Ribbon na si Gutesa fraudulent ang ano nito, di ba? Ganyan. So, pagdating niya sa, wala na sigurong akala nila, wala nang maniniwala. Pati kayo, dinidiscredit din. Hindi ako ngayon dinidiscredit. So, ano ngayon ang patutunguhan ng ano na yan? Papalihis na. Papalihis na. So, palagi ko sinasabi, kung tayo po ay para sa bansa, kung tayo po ay para sa kapakanan ng taong bayan, sapagkat ang ginawa nila ay pandarambong sa kaban ng bayan, ayaw nyo ba na makilala natin kung sino yung malalaking taong nagpasimula niyan? At siya yung talagang, kumbaga ay, sila yung nagpasasa sa pera ng bayan. Walang natira sa mga pobreng Pilipino. Nagagalit ang Pilipino. Ngayon, ang gusto nila, hindi matukoy yung mga yun. Kung ang layunin natin ay isa, makita natin kung sino talaga yung mga tao sa likod ng mga yan, bakit hindi natin gamitin ang Blue Ribbon sa iisang direksyon? Bakit tayo nag-aaway-away? Ba't kinakailangan yung manira ng tao? Tumistigo si Gutesa. Hindi sa kanya sariling kapakanan. Sabi nga natin dyan, nung nakaraan, Gutesa has nothing to gain. Walang mapapakinabang. Gutesa has everything to lose. Yes. Di ba? Pati safety niya, pati Pero ngayon, pati notaryo, akala mo, siyang may kasalanan. Big deal yung notaryo. Ang totoo niyan eh. Siya nga yung biktima rito eh. Nagpanotaryo na lang ang tao eh. Siya ngayon pa yung sinisi. Kung iba-iba yan, Sen, mukhang hinahabol na ngayon ng notaryo niya. Hindi ba ba yan? May sinasabi na hindi demanda raw siya ng pera. Paano siya magkakaroon ng kasalanan na perjury? Umarap nga siya sa Blue Ribbon Committee. Ibang usapan pa yun eh. Sumumpa ako sa harap ninyo. Pinagtatanong ninyo ako. Pagkatapos, igigisa ninyo ako dito sa notaryo na kaya ko lang naman ginawa yun sapagkat yun ang sinabi ni Senator Marcoleta, pagdagdag sa aking kumpiyansa sa kanya, ipanotaryo mo yan. Hindi ko nga siya kilala eh. Yan, narinig ninyo, no? Ang explanation ni Rodante Marcoleta. Sabi niya, most likely, itong Blue Ribbon Committee is being used as a shield. As a shield lang po. And he gave the example already, once again, itong retired Marine Technical Sergeant si Oli Gutesa. Si Oli Gutesa po, no? Tukoy talaga si Marcoleta, Senator Marcoleta, gusto talaga siya ilabas. He wants to find out kung sino-sino talaga ang mga mabigat na o mga buaya po or ang mga mastermind. Nandoon na po, sali na yan mga small fish po, ang mga engineers dyan po sa Department of Public Works and Highways, our Undersecretary si Roberto Bernardo, no? At saka mga contractors po. Okay na yon sa kanila. Whether you like it or not, may kasalanan sila. But what we want to know, si Marcoleta wants to know, i-pinpoint talaga po kung sino talaga ang mastermind. Which is, sabi niya, mayroon yon mastermind. Mayroon yon mastermind. In fact, even President Ferdinand Bongbong Marcos, when he was here in Kuala Lumpur, may press conference po, sabi, he admitted na alam natin kung sino-sino ang mga tao involved dito sa scandal. So, ngayon, ang mga tao is waiting from the President to name itong mga tao po and support it, no? File cases against them, put them behind bars.
Mention na po, imposible talaga si Saldico lang at saka si Martin Romualdez. Imposible. No? Mayroon na nga mga criminal charges will be filed against congressmen. Ha? Senators. Dalawa yatang senators eh. No? Tapos mayroon 1 or 2 congressmen. Ang importante dyan po, there were mentioned earlier, mentioned 17 congressmen, but they never called itong mga congressmen sa hearing. Ha? Mayroon mention si Senator Ping Lacson about 64, 67 names involved sa scandal. Pero hanggang sa announcement na lang yan po. Wala na po. Walang nangyari. Sana ang Blue Ribbon Committee po, they called them and investigate. Sabi ni Marcoleta, bakit wala? Why you didn't call these people? Why you didn't call, yung nagsabi ni Oli na mayroon yung 2 tao, sino ba yun? Si Paul Estrada ba yun? Sa bahay ni Martin Romualdez. No? Na they delivered ang pera. Yun dapat magtawag po sa hearing to really find out kung how connected si Martin Romualdez sa scandal na ito. Yun po. So, maraming question marks yan po. Maraming question mark. And finally, the next strategy use, no? Sabi ni Marcoleta, itong diversion and defection. Diversion and defection po. Let's watch and listen to Senator Marcoleta. Yun, nag-explain siya kung bakit diversion. Kung bakit diversion. Let's listen to this. Reflection. Oo. Di ba? Pang-5. Oo. Diversion and deflection. Paano naman daw nila gagawin yan, Sen? Yung ano? Yung diversion and deflection na binabanggit ninyo. Oo. I-blame nga nila yung kamukha ng, hindi, ang may kasalanan yung nakarang administrasyon eh. So, yun ang diversion. Hindi ba pinipilit nilang palitawin doon sa mga naunang testigo? But tingnan muna, bakit ito lang yan? Paano yung between 2012 to, ganito, 2016, between 2010 to 2016, nasaan yung mga yun? Yun ang diversion. Kanya pala. So, ibig sabihin yan, tingnan muna, kasama ba sila sa 2025 na pati yung budget inilikot ninyo? Kasama ba sila ron? Kasama ba sila doon sa mga tumira ng program? Kasama ba sila doon sa allocable? Kasama ba sila sa leadership? Pinag-uusapan natin one administration ago. So, pagsama-samahin mo itong pattern na to, isang direksyon ililigaw natin. Para sa ganun, nakaiwas tayo. Para ngayon, makalimutan natin, sila yung matukoy. Mga ilang ano lang naman yan. Alam mo, Pilipino, malilimutin yan. Pag may bagong issue, Ayan. Yun ang kanilang pag-asa. Kaya mga kababayang nakikinig, huwag po kayong bibitaw. Huwag nyo pong kalilimutan na ang inyo pong pera, ang pera ng kabanang bayan, ay inaswang po ng mga tao ito. Huwag po kayo makakalimot. Ayan. Ayan, yun ang explanation ni Rodante Marcoleta. Diversionary technique. No? Totoo naman yun. That I will agree with Senator Marcoleta. No? Nandiyan ang investigation, no? Investigation, and then they will come up with a diversionary issues po na okay, we go back hanggang dyan po sa previous government. Ang previous government po, yun na kay Arroyo, si Duterte, no? Pero sabi ni Marcoleta, it's diversionary tactic. Because we are talking here, itong issue po, ang isyong dalawang issue. We are talking about the 2025 national budget, saka itong flood control projects po. Lumabas itong flood control projects dahil po sa 2025 budget. Hindi involved ang previous government sa 2025 budget. Hindi involved. Why now you are trying to divert it, ang attention ng mga tao, dito na po, kay Arroyo kay Duterte, especially kay Duterte. Yun ang gusto nila po.
Yung nag-connect na po, no? Nag-connect na si Orly Guteza ang pera naghatid sila kay Martin Romualdez po. Sana nag-focus na tayo doon. Tawag na yung mga tao. Sino, pagdating sa bahay ni Martin Romualdez, sino nagtanggap itong mga suitcases po? Sana diretso na doon po. Focus na tayo doon para malalaman natin. But what happened? Lumabas na naman mga diversional technique, issues, na no, dapat mag-investigate tayo sa tatay at saka sa kapatid ni Senator Bongo. Kasi involved din sila dito po sa flood control projects. So, dami mga issues na they are trying to divert. They are trying to divert po. Yung lumabas si Orly, now they try to make it a big issue yun sa notary signature. Di ba? Hindi na, that's not really that important. Ang importante dyan po, ang revelation ni Gutesa. So, yun ang yun ang explanation ni Senator Dante Marcoleta. Kaya nga sabi ni Senator Dante Marcoleta sa mga Filipinos, lahat tayo po, overseas ba o sa Pilipinas tayo, huwag natin kalimutan, do not forget, let us continue to, do not forget and abandon itong fight natin ng corruption. Because people are trying to divert our attention para makalimutan natin, and finally, this issue will die its natural death. Palagay ko po, this will not happen po. For as long as we don't see, walang issuance of warrant of arrest, we don't see people put behind bars po, charge them sa korte po, I don't think so, ang mga Filipino po, makalimutan yan. So yan ang issue natin po ngayon sa Nick Talk, The Real Talk with Nico. But before I will conclude itong programa natin, I just want to remind you po, dahil ditong sa corruption po, no? Sa corruption, na expected naman ng Pilipinas to experience another hike ng diesel sa gasolina dyan po sa Pilipinas next week. And I was made to understand that my increment, my price hike na naman ang diesel, most likely by next week, and it is involving something like 2.15 pesos per liter sa diesel. And sa gasolina naman po, it will be 1.19 per liter. Per liter po ang increase. Grabe, no? Grabe, no? Dahil, dyan po, no? Itong gasolina, petrol natin po, siguro hindi na masyado sa flood control projects po dahil wala tayong control. No? Wala tayong control sa gasolina, diesel natin po, because we are getting it, ang source natin po sa ibang nasyon. But I also want to share with you po ang feelings ko, ang opinion ko po, no? Maganda, I salute ang presidente natin, si President Ferdinand Bongbong Marcos, during his visit dyan po sa South Korea, no? He was saying that one of his priority purpose in attending itong APEC sa South Korea po is to invite ang mga foreign investors to invest in the Philippines. Maganda yun po. I salute President or BBM. Maganda yun ang intention ng presidente natin. Every country would do that. Will do that po. But para sa akin lang po, he's wasting his time, efforts, and money trying to invite ang mga foreigners to invest in the Philippines. Why? Because for as long as you will not solve this corruption scandal sa Pilipinas po, I think you will not achieve your goal. You will not achieve your goal. No foreign investors will come to the Philippines and invest kung nakita nila po na grabe ang corruption sa Pilipinas. Sana lang po ang presidente, clean muna ang bahay natin before inviting mga foreigners to come to us.
we clean first. As what I keep on saying, no? I keep on saying po, investors, foreign investors will not dump their money sa Pilipinas po if they see, tatlo lang po, para sa akin. There must be security, stability, peace and order. Dapat mayroon. Second, political stability. Importante yun po. And third is economic stability. Kung hindi peaceful ang Pilipinas po, nobody will come and invest sa Pilipinas. Kung nakita nila magulo ang political scenario, situation sa Pilipinas po, no? And what is happening now po, they will not come and invest. And kung nakita nila ang ekonomiya ng Pilipinas is roller coaster, they will not invest. Yun po, para sa akin. That's how I look at it. So, kailangan tayo po, solve natin, Mr. President. Urgency is important. And at the same time, do it properly. Do it properly po. I totally disagree when you say, anong gusto ninyo? We do it quickly or we do it the right way? I-mix mo yan po. I-join mo yan. Because every delay, every day that we delay itong scandal, corruption scandal po, the people will continue to suffer every day. Every day po. Shoutout muna tayo kay Mary Lou Pintodio, who is also watching itong programa natin, Nick Talk, The Real Talk with Nico. So once again, to all our beloved and departed ones, no, loved ones po, today is a very significant and very important day. This is the day for us to pay respect and remember our beloved loved ones who left us behind dito sa mundo. Nauna lang sila po. So let's pray for their souls and yun na po. May their soul rest in peace. So with this, once again, Nico Fabian would like to say thank you very much for making me a part of your day today. Malaysia, Sabah, the Philippines, God bless us all. Take good care of yourself. Enjoy ang weekend natin po. At ingat tayo. Especially kung pupunta tayo sa mga sementeryo today and tomorrow. Bye. God bless and I love you.